Muli po, paalala para sa mga makikilahok sa posisyon ng paglilibing. Mangyari pa lamang na humanay sa dalawang pila upang mapanatili ang kaayusan at kamanalan ng ating posisyon. Maraming salamat po. Nakamotor ko minsan, dito lang yan. Dito lang yan. Sino si Pe? Ang nakita ko. Sino tama? Siya lang? Si Ken. Sila mamaya dyan sa tindahan. Parang bisit pa rin siya. Daming biscuit sa rito. Paano ang joke sa akin? Tumibot ka lang. Wala na. Nagkakatipon tayo ngayon upang gunitahin ang pangyayaring pinakapuso ng ating pananampalatayang Kristiyano, ang pagpapasilip, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang mga posisyong ginaganap sa panahon ito ay tumutulong upang ating sariwain ang mga huling araw ni Jesus sa daigdig at upang maantigpan ang ating mga puso pagdamunong sa kanyang dakilang pag-ibig. Kaya mga kapatid, ating ngayong masasaksihan ang posisyon ng pagpapakasakit at paglilibing sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang paglilibing sa ating Panginoong Kristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, kinuha ni Jose na taga-Arimatea at Nicodemo ang katawan ni Jesus at nilagyan ng pabango. Habang binabalot sa kayong lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo, sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito ay may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Yamang nooy araw ng pag-aanda ng mga Hudyo at ay sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Wow! Wow! Ang pagpapakilala sa mga imahen. Apostol San Pedro, ang alagad na tinatawag na prinsipe ng mga apostol. Anak siya ni Jonas at kapatid ni Andres. Ang ngalan niya'y Simon,
Subalit Pedro na ang kahugay bato ang itinawag sa kanya ni Jesus. Sa kanya ibinigay ni Jesus ang mga susi ng kaharian ng langit. At ang mga ito'y sumasagisad sa kanyang pananagutan, pamunuan ang sambayanan ng Diyos. Gayunpaman, gaya ng paunang sinabi ni Jesus, 3 ulit niya itong itinatuwa bago ang pagtilaok ng manok noong gabi ng pagdamit. Bagamat iniwan niya si Jesus nung ito'y magpakasakit, isa naman si Simon Pedro sa mga unang nagpunta at nakakita sa libingang wala ng laman noong umaga ng pagkabuhay. Ang pamamaalam ni Jesus sa kanyang ina. Nang Huwebes pagkaumaga, si Kristo ay bumayak na at nagpaalam sa ina. Tutok din nga ngang talaga pagsakop niya sa sala. Aniya, ako'y paalam kalapating minamahal. Inapong kinalulugan, ito na ang takdang araw sa Diyos na kalooban. Dumating na pong totoo, araw na hinihintay ko ng pagsakop ko sa tao. Magdalita ang ina ko, ako'y paalam sa iyo. Ina, huwag kang mahapis sa pagpanad ko't pag-alis. Masaklap man at mapait, titiisin at sang ibig ng ama kong nasa langit. Ang pagtatatag ni Jesus ng banal na Eucharistia. Dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan. Hinawakan niya ang kalis sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ang pananalangin ni Jesus sa halamanan. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga olibo at sumama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso." Lumayo siya sa kanila nang may isang pukol ng bato, saka lumuhod at nanalangin.
Ama, wika niya, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kalis na ito. Gayon may huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Tikib ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. Apostol Santiago, ang nakatatanda. Ang anak ni Zebedeo at Maria Salome at kapatid ni Juan. Siya at ang kanyang kapatid ay kapwa tinagurian ni Jesus bilang Boanerges, ibig sabihin, mga anak ng kulong, dahil marahil sa kanilang kapusukan. Kasama si Simon Pedro at ang kanyang kapatid, nasaksihan niya ang pagbabagong anyo ni Jesus. Gayon din ang pananalangin nito sa halamanan ng Getsemani. Sa 12, ang nakatatandang Santiago ay siyang unang naging martir matapos siyang papugutan ng ulo ni Herodes Agripa Ikaisa. Apostol San Andres, isang alagad ni Juan Bautista, na kinalaunay naging alagad din ni Jesus. Kapatid siya ni Simon Pedro, at siya ang nagdala at nagpakilala sa kapatid niyang ito kay Jesus. Paglaon, kapwa sila tinawag nito upang maging magmalakaya ng mga tao. Noong pakainin ni Jesus ang 5,000, siya ang nagsabi nito na mayroon doong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ayon sa minalang turo ng mga Griego, si Andres ay tinatawag na protokleto, ibig sabihin, unang tinawag, sapagkat siya ang unang alagad ni Jesus. Apostol San Mateo, isang publikano o maniningil ng buwis sa Capernaum. Pinaglilingkuran niya ang mga Romano, kaya't itinutulong siyang makasalanan ng mga kapwa ni Hudyo. Ang ngalan niya ay Levi, subalit nakilala siya bilang Mateo, na ang ibig sabihin, biyaya ng Diyos, sapagkat iniwan niya ang kanyang tungkulin bilang maniningil upang sumunod kay Jesus. Kaugnay niyan, inilalarawan siyang may hawak na abako o pantuos ang salapi. Si Mateo ay isa sa 4 na manunulat ng mabuting balita, at ang kanyang salaysay ay nagpapahayag na si Jesus ang nagbigay kaganapan sa pangako ng lumang tipan.
Apostol Santo Tomas. Ang alagad na tinataguri ang dilim, ibig sabihin, kambal. Noong magkasakit at mamatay ang kaibigan ni Jesus na si Lazaro, siya lamang sa 12 ang hindi tumutol na sila ay magbalik sa Judea upang dalawin ito. Gayunpaman, nang mapakita ang muling nabuhay na si Jesus sa mga alagad, hindi nila siya kasama, kaya't hindi niya ito pinaniwalaan. Makalipas ang 8 araw, muling nagpakita si Jesus. At nang pagkakataong iyon, naroroon si Tomas. Nakita niya ang butas ng mga pako sa mga kamay ni Jesus. Gayon din ang sugat sa tagiliran nito. At doon niya napatunayan ang katotohanan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Apostol Santiago, ang nakababata. Ang alagad na tinatawag na kapatid ng Panginoon. Kamag-anak siya ni Jesus at kinikilala bilang isa sa 3 haligi ng sinaunang simbahang Kristiyano, kasama sina Simon Pedro at Juan. Tinatawag siyang nakababata upang kinanlin siya mula sa isa pang alagad na Santiago rin ang ngalan. Tinataguyan din naman siyang Justo, ibig sabihin matuwid, dahil marahil sa kanyang maalam na tandaan. Ang nakababatang Santiago ay siyang naging unang pinuno sa simbahan sa Jerusalem, at siya rin may akda ng sulat ni Santiago sa Bagong Tipan. Apostol San Judas Tadeo. Ang alagad na nagngangalang Judas ang tinatawag din Tadeo, ibig sabihin matapang. Kapatid siya ng nakababatang Santiago at kamag-anak din ni Jesus. Dahil dyan, may pagpapalagay na malimit siyang makipag-ugnayan kay Jesus mula pa sa pagkabata. May pagpapalagay din na naging masugid ang pagsunod niya kay Jesus matapos siyang iniinto para makabilang sa 12. Bagamat walang gaanong nasusulat tungkol sa kanya sa mabuting balita, si Judas Tadeo naman ay siyang may akda ng sulat ni Judas sa Bagong Tipan. Apostol San Simon. Ang alagad na tinataguriang Cananeo o Zelon, kapwa ibig sabihin makabayan. Kaugnay niyan, may pagpapalagay na naging kasapi siya sa pangkat ng mga Hudyong naghihimagsik upang palayain ang Israel mula sa pananakop ng imperyo ng Roma. Salatman ang mabuting balita sa kaalaman tungkol kay Simon, liban sa pagkakabanggit na kabilang siya sa 12. Maluwanag namang masasabi na tinalikuran niya ang kanyang paniniwala, pati na ang pangkat na kanyang kinasasapiang upang sumunod kay Jesus.
pagkakanulo kay Jesus. Dumating si Judas, isa sa 12, na may kasamang maraming tao, na may dalang mga tabak at mga pamalo. Galing sila sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan. Bago pa sila dumating doon, ibinigay na ng taksil ang ganitong udyat. Ang hagkan ko ay sa laking pakay, dakpin ninyo agad. Kaya nilapitan ni Judas si Jose at binati, "Magandang gabi po, Guro." Saka hinagkan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo." At nilapitan si Jesus ng mga tao. Ang pagdakip kay Jesus. Ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pariseyo ay may dalang mga parol, sulo at sandata upang dakpin si Jesus. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" Si Jesus na taga Nazaret, tugon nila. Sinabi niya, "Ako nga." Muli siya ng tanong, "Sino nga ba ang hinahanap ninyo?" Si Jesus na taga Nazaret, sagot nila, "Sinabi ko na sa inyong, ako nga. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ng mga kasama ko." Wika niya. Kaya si Jesus ay dinakip at ginapos sa mga bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Ang pagtatatwa kay Jesus. Dinala si Jesus sa bahay ng pinakapunong saserdote at sumunod sa kanya si Pedro. Nakita siya ng isang utusang babae at siya'y pinagmasdang mabuti. "Kasama rin ni Jesus ang taong ito," sabi niya. Ngunit itinatwa ito ni Pedro. Napansin din siya ng isang lalaki at nagtanong ito, "Isa ka rin sa kanila, ano?" Ngunit sumagot siya, "Nagkakamali kayo, Ginoo." Iginiit naman ng isa, "Kasama nga ni Jesus ang taong ito. Isa rin siyang Galileo." Ngunit sumagot si Pedro, "Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo." Nagsasalita pa siya ng tumilaok ang manok. Lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro at naalala nito ang sinabi ng Panginoon. "Bago tumilaw ang manok sa araw na ito, ay may kaituklong mo akong itatatwa." Lumabas si Pedro at nananangis ng buong kapatitan. Ang pagharap ni Jesus kay Herodes. Itinanong ni Pilato kung taga Galilea si Jesus. At nang malamang siya mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon naman nasa Jerusalem.
Tuwang-tuwang ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nababalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus. Ngunit hindi ito sumagot kaunti man. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Inamak siya at kinaya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuotan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami ngayon at kung kami ang paggagupit kay Jesus na nakagapos sa haliling bato. Ang berdugo'y nagsipuha ng paghampas ng suplina. Hinuhubaran ng iba itong poong walang sala, walang kibot, nagbabata. Iginapos na si Kristo sa isang haliling bato, hinampas ng walang toto, mahigit na 5,000 na tagos hanggang sa buto. At dito na nga natupad yaong pulang isinulat ng propetang si Isaías. Sa darating mga hirap ng paniritong Mesiyas. Mula ulo hanggang paa, matatagtad ng suplina, walang lamang nakikita, kundi sugat na lahat na ang buong katawan niya. Ang panlulumo ni Jesus, sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Hinamak siya ng mga tao at idinakli. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya. At sa mga hampas na kanyang tinanggap, siya ay binugbog at pinahirapan. Ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Tulad ay korderong hatid sa patayan. Ang pagpuputong ng puro ng tinik kay Jesus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ni Pilato sa Pretorio at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang palabay na purpura. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutok sa kanya. Saka pinapaghawak ng isang tampo sa kanyang kanang kamay at palibak siyang luhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaglulunhan, kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghampas sa ulo.
Ang pagpapatanaw kay Jesus. Etchehong. Lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, "Ihaharap ko sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya." At nilabas si Jesus na may koronang tinik at balaban na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Narito ang tao." Pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw, "Ipako sa krus! Ipako sa krus!" Sinabi ni Pilato, "Kunin ninyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya." Sumagot ang mga Hudyo, "Ayon sa aming kautosay, nararapat siyang mamatay sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos." Ang pagpapasa ni Jesus ng kanyang krus. Nang mabasa nang matapos ang sentensya kay Jesus, ay ang mga Pariseo iniatang na ang krus sa lupay humihilahon. Ang totoong kahabaan niyong krus na pinasan, 15 talampakan at 7 naman ang bilang ng paripa at pahalang. Krus na yaoy mabigat, labis na nagkakaapat, lumulubog sa balikat, at lalo pang nakaragdag ang sala ng taong lahat. Ano ba't yaong si Jesus nang maatangang matapos ay niyakap na ang krus at tinangisan tibugos sa sarili ng lugar. Ang pagkikita ni Jesus at ng kanyang ina. "Magdalita ang ina ko na silayan ng mata mo. Ang gaminhawang totoo, yaring madlang dalita ko kung maharap na sa iyo. Namimindong ka man, ina, tingni ang anak mong isa. Ikaw din ang kinikita, di man ako makakaya itong mabigat kong dala. Ang mata mo, inang mahal, sa akin ay kung isilay sa ganitong kahirapan upang din siyang igaang itong mabigat kong pasan." Parang ito'y naririnig ni Mariang inang Tito. Kumabang-kaba ang dibdib at nabalisang masakit, lumabas, di nakatiis. Ang pagkarapa ni Jesus. At ikatlo namin ito, pagkaparapa ni Kristo. Katawan ay nanlulumog, nanginginig na totoo. Litid 10 mga buto. Sa lupay na pasubasog ang mukhang mahal ni Jesus. Nahasa na at nakuskus sa malaking pagkapagod, gutom at madlang dayukdok. Ang katawan may malakas nitong poong mabanayad. Sa pagod at laking hirap, di man niya mailakad yaong krus na mabigat. At kung ihakbang ang paa doon sa pananalungan, bulan niya ng nahihila, pawang
nang mamamanhid pa ang buong katawan niya. Maria at Juan sa paanan ng krus ni Jesus. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae ng kanyang ina, si Maria na may bahay ni Cleopas at si Maria na taga Magdala. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, tinanggap ng alagad na ito ang ina ni Jesus bilang kanya. Katawang kalunos-lunos, malumanay na sinambot at kanilang inabot sa inang Birheng Tibobos. Kinalong kapag karakas si Jesus ng Birheng ina, lumbay, hapis, sabihin pa, at pagbubuntong hininga ng kanyang kaluluwa. Dibdib ay halos mawalat ng sakit at madlang hirap. Luhay baha ang katulad ng pagtamis at pag-iyak. Ito ang ipinangusap. O maliwanag kong araw at maalibog kong buwan, aba, bituing malinaw, liwanag mo'y hinalinhan ng dilim ng kasakitan. Ang Panginoong Hesukristo na nahihimlay. Santo Entierro. Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan niyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami." Ang pamagat na Santo Entierro ay salitang Kastilan na ang ibig sabihin ay banal na paglilibing. Sa pasyong mahal, pinalawak pa ang paglarawan sa paglilibing kay Jesus. Ganito ang matutunghayan doon. Angheles sa kalangitan, nanaog at pumatnubay sa daang nilalakaran. Kanilang tinatangisan itong Diyos na maalam. Marami naman madlapa ang babaeng nagsasama. Pawang may luha sa mata, lumbay na walang makaran sa puso at alaala. Nang sila nga ay dumating doon sa mahal na libing, ay ibinaba ng tambik ang katawang balong nitong sumako sa atin. Binuhat, isinahukay, at sakal na tinakpan ng takip na nalalaan
Patungong marmol ang pangalan. Sadyang kami sinisan. Santa Juana ni Cusa. Ang may bahay ni Cusa, nakatiwala ni Herodes Antipas, ang tagapamahala sa Galilea. Si Juana ay kabilang sa mga babae ipinustos ang kanilang ari-arian sa pangangailangan ni Jesus at ng mga alagad nito. Nakasama rin siya ng 3 Maria, Salome, Cleope at Magdalena, sa pagpunta nila sa libingan ni Jesus noong umaga ng pagkabuhay. San Cleopas, ang kabiyak ni Maria Cleope, at ayon sa manunulat na si Hecasipo, ang nakababatang kapatid ni Jose Ama, amahan ni Jesus. Si Cleopas ay isa sa 2 alagad na naglalakbay patungong Emmaus noong araw ng pagkabuhay. Napakita at nakisabay sa kanila ang muling nabuhay na si Jesus, ngunit hindi nila ito nakilala agad. Nabuksan lamang ang kanilang paningin nang sila ay dumulog na sa hapag at paghati-hati ni Jesus ang tinapay.
San Lazaro ng Betania, ang kapatid ni Marta at Maria, at kaibigang minamahal ni Jesus. Nagkasakit siya at namatay, at tinangisan ni Jesus ang kanyang pagpanaw. Ngunit muli siyang binuhay nito makaraan ang 4 na araw ng pagkakalibing. Dahil dyan, marami sa mga Hudyo ang nananalig kay Jesus. Ang muling pagkabuhay kay Lazaro ay siyang paunang anyo ng muling pagkabuhay ni Jesus. Santa Maria ng Betania, ang kapatid ni Lazaro at Marta. Nang minsan dumalaw si Jesus sa kanilang tahanan, naupo siya sa paanan ni Jesus at nakinig sa itinuturo nito. Dahil diyan, siya'y naging larawan ng Kristiyanong pagdinilay. Bago magpakasakit si Jesus, muli itong dumalaw sa magkakapatid. Noon, binusan ni Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at pinunasan ng kanyang buhok ang mga paa ni Jesus. Santa Marta ng Betania, ang kapatid ni Lazaro at Maria. Siya ang nangangasiwa sa kabahayan at punong abala sa paglilingkod kay Jesus sa tuwing dadalaw ito sa kanilang tahanan. Dahil diyan, siya'y naging larawan ng Kristiyanong paggawa. Nang magkasakit at mamatay ang kapatid niyang si Lazaro, si Marta sumalubong kay Jesus nang ito ay dumating sa kanilang nayon. Noon niya itinahayag ang kanyang pananalig kay Jesus bilang Mesiyas at anak ng Diyos. At ito ang naging daan upang muli nitong buhayin ang kanyang kapatid. Veronica. Bagamat hindi binabanggit sa mga salaysay ng mabuting balita, ginugunita naman sa lumang daan ng krus ang matandang paniniwala ng simbahan na nagpapalagay na may isang babaeng nahabag kay Jesus na makita ang kalagayan nito habang nagpapasan ng krus. Pinunasan ng babae ang dugoang mukha ni Jesus gamit ang sariling dirang at himalang nalapat dito ang larawan ng mukha ni Jesus. Ang babae ay nakilala sa tawag na Veronica, hango sa dalawang salitang Latin na vera at icona. Ibig sabihin, tunay na larawan. At ayon sa pasyong mahal, 3 ang larawan ng mukha ni Jesus na nanalapat sa birang. San Luminos, ang kapitan ng mga kawal Romano na makaraang
mamatay ni Jesus sa krus ay nag-ulos ng sibat sa tagiliran nito at nagpahayag ng pagkilala rito bilang anak ng Diyos. May salaysay na nagsasabing halos mawala na ang kaniyang paningin. Ngunit nanumbalik matapos mapatakan ang kanyang mga mata ng dugong dumalo mula sa tagiliran ni Jesus. Dahil dyan, siya'y nagbagong buhay at naging mananampalataya. Bagamat hindi pinangalanan sa mabuting balita, ang kapitan ay nakilala sa tawag na Longos, hangos sa salitang Griego na lonche, ibig sabihin, sibat. San Jose ng Arimatea, isang payang at iginagalang na kagawad ng Sanhedrin. Siya ay taga-Arimatea, isang bayan ng mga Hudyo, at palihim siyang sumusunod kay Jesus dahil sa takot sa kanila. Mabuti at matuwid din ang taong ito na naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos at hindi siya sumang-ayon sa ginawa ng kanyang mga kasamahan kay Jesus. Si Jose ay naglakas loob lumapit kay Pilato upang hingin ang katawan ni Jesus. Binalot niya ito sa malinis na kayong lino at inilibing sa sariling bagong libingan na inuka sa bato at hindi pa napaglilibingan. San Nicodemo, isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem. Nagsadya siya kay Jesus isang gabi at nagpaliwanagan sila tungkol sa muling pagsilang ng tao sa tubig at sa Espiritu upang ito ay pagharian ng Diyos. Naipagtanggol din niya si Jesus nang minsan itong subukang ipadakip ng mga punong saserdote at iba pang Pariseo. Noon namang namatay si Jesus, si Nicodemo ang nagdala ng pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloe na ginamit sa paglilibing sa katawan nito, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Santa Maria Salome, ang may bahay ni Zebedeo at ina ng magkakapatid na Santiago at Juan. Siya rin ang tinatawag na kapatid ni Mariang ina ni Jesus. Minsan ay lumapit siya kay Jesus upang hilingin na ang dalawa niyang anak ay makaupong katabi ni Jesus sa kaharian nito, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Si Maria Salome ay kabilang sa mga babaeng sumusunod at naglilingkod kay Jesus. Naroroon siya sa paanan ng krus nang mamatay si Jesus at noon namang umaga ng pagkabuhay. Isa siya sa 3 Maria na nagpunta sa libingan upang paghiran ng pabango ang katawan ni Jesus at natagpuan itong wala ng laman. Kaugnay niyan, nilalarawan siyang may hawak ng walis na tingting na halaw sa pasyong mahal.
Santa Maria Cleofe, Maria Jacobe. Si Maria na may bahay ni Cleopas, ang isa pang Maria at ina na magkakapatid na Santiago at Jose. Tinatawag din siyang Maria Jacobe sapagkat ang Santiago ay Jacob sa wikang Hebreo. Kabilang sa mga babaeng sumusunod at naglilingkod kay Jesus, dinamayan niya si Jesus nung ito ay ipako sa krus at noon namang umaga ng pagkabuhay. Isa siya sa 3 Maria na nagpunta sa libingan upang pahiran ng pabango ang katawan ni Jesus at unang nakarinig sa pahayag na muli itong pagkabuhay. Kaugnay niyan, si Maria Cleofe ay inilalarawang may hawak na nabeta at insensaryo o sisidlan at suuban ng insenso sa halaw sa pasyong mahal. Santa Maria Magdalena. Si Maria na taga Magdala, ang babaeng pinagaling ni Jesus mula sa 7 demonyo, kasama ang iba pang babae. Matapat siyang sumunod at naglingkod kay Jesus hanggang sa paanan ng krus, at noon namang umaga ng pagkabuhay. Siya ang nangunguna sa 3 Maria sa pagpunta sa libingan upang pahiran ng pabango ang katawan ni Jesus. Kaugnay niyan, inilalarawan siyang may hawak ng sisidlan ng kamay niyang na halaw sa pasyong mahal. Sa mga tagasunod ni Jesus, siya ang naging marapat na unang makakita kay Jesus at magbalita na muli itong pagkabuhay sa mga alagad. Dahil diyan, si Maria Magdalena ay tinatawag na apostol sa mga apostol. Apostol sa buwan. Ang alagad na minamahal ni Jesus. Anak siya ni Zebedeo at Maria Salome at kapatid ng nakatatandang Santiago. Siya ang alagad na nakahilig sa dibdib ni Jesus noong huling hapunan. Siya rin lamang sa 11 ang namalagi sa paanan ng krus, kung saan inihabilin sa kanya ni Jesus ang ina nitong si Maria. Kasama naman siya ni Simon Pedro na nagpunta sa libingan ni Jesus at nakita itong wala ng laman noong umaga ng pagkabuhay. Isa sa 4 na manunulat ng mabuting balita, si Juan ay inilalarawang may hawak na pluma at pergamino. Ang mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati, Mater Dolorosa. Sinabi ni Simeon kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na rin pinarakan ng isang balaraw.
Sa mga taong matapat na sumunod kay Jesus, nananatili pa rin katangi-tangi si Maria bilang ina ni Jesus. Lubos ang kanyang pakikiisa sa paghihirap ng kanyang anak. Ang balaraw na nakatarak sa kanyang puso na halaw sa hula ni Simeon ay tanda ng matinding sakit at hirap ng kanyang dinanas. Sa katunayan, ganito ang nasusulat sa awit tungkol sa balitan, sa mabuting balita, sa paggunita, sa mahal na Birhen Maria na nagdadalamhati. Ang inang nangungulila sa anak ng nagdurusa ay nasa tabi ng krus. Ang puso niya'y nasugatan, sa talib pinaglabusan sa pagpanaw ni Jesus. Sa lungkot, higit ng luha, ang babaeng pinagpala ng ina ng Diyos Anak. Agaw buhay na namalas ng ina, ang nilulikap, ang nililingap na mahal niyang si Jesus. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, binakasan mo sa pagpapakasakit ng iyong anak ang kamatayang bunga na mina ng kasalanan, inasangkutan ng lahat. Sa aming pagkakawangis bilang mga tao sa iyong nagkatawang-taong anak na si Kristo, pagdalawin mo ang kami maging kanyang kaparis sa pagkabuhay na dulot ng iyong pag-ibig. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sila mami. Pakitin mo dito, Bencho. Hello. Jay, dito ka, oh. Para makita mo yung mga ano. Ay! Buwan ka, naka ako na yun.
May masagasaan naman kayo. Sabi dito, sabi. Salamat po. Tingin ni. Lagay mo nga to kay Marta. Partner mo. Si ate ka rin yung mag-anay. Doon na. Sa kanto na. Bawal pa po. Bawal na yan. Bawal daw ba? Nakakuha ka, Mark? Sa liwanag pala tayo na. Sa liwanag. Tabi.
Papasok po kami. Okay.